Nakita mismo ng aking mga mata ang profile ng aking asawa hanggang sa Dear Ate Vine. Isang gabi na bumago sa lahat. Pakitago ako sa pangalang Diana. Alas 7:30 ng gabi. Mayo 7:26 ang oras sa aking telepono ay 19:52:13 sa bawat tik ng orasan na iyon. Parang dahan-dahang pinapatay ang tiwala at pagmamahal na inalagaan ko ng maraming taon. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam ng hangin noong gabing iyon. Mainit, maalinsangan at may halong kakaibang bigat sa dibdib. Umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. May dala akong paborito niyang pagkain. Iniisip kong sorpresahin siya dahil matagal na kaming hindi nakakapag-usap ng maayos dahil sa dami ng trabaho. Akala ko okay pa naman kami. Pagod lang siya. Akala ko. Pagpasok ko sa pinto, tahimik. Kakaiba. Kasi kapag umuwi ako, karaniwang naririnig ko na ang tunog ng TV o kaya naman ay bungad niya agad. Pero wala, tanging ang tunog lang ng aircon at ang may hinang tunog na galing sa kwarto. Namin ang kwartong pinagsaluhan. Namin ang pangako at pangarap. Dahan-dahan akong naglakad. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay parang bumubulong. Huwag kang magpapaniwala. Diana, may paliwanag yan. Pero habang papalapit ako, lalong lumilinaw ang mga tunog na ayaw kong marinig. Hindi lang isa, dalawa. Pumagal ang tibok ng puso ko. Parang nanigas ang buong katawan ko sa tapat ng pinto. Ang kamay ko, nanginginig ng subukan kong hawakan ang seradura. Hindi nakakandado, dahan-dahan ko itong itinulak. At doon ko nakita ang lahat. Sa harap ng aking mga mata, sa higaan na pinagtulugan namin, sa bahay na pinaghirapan namin. Asawa ko kasama ang ibang babae, sa mismong akto. Walang pagtatago, walang hiya, nawalan ako ng boses. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero parang may pumipigil sa lalamunan ko. Tiningnan ko sila, tiningnan ko siya. Ang lalaking inalay ko ang buong buhay ko, ang lalaking tinuring kong hari. Ngayon ay hawak-hawak ang ibang babae na parang wala lang sa kanya. Ang lahat ng pinagdaanan namin. Naramdaman nila ang presensya ko. Nagkagulo sila. Nakita ko ang takot at gulat sa mukha niya. Pero higit sa takot, ang nakita ko ay pagsisisi. Hindi pagsisisi kundi inis. Inis dahil nahuli siya. Inis dahil nasira ang sandali nila. Yung babae, nagmamadaling at tumakbo palabas na parang magnanakaw. At siya, nakatayo lang, hubad, hinihingal, at hindi makatingin ng diretso sa akin. Sa mga sandaling iyon, parang bumagal ang ikot ng mundo. Naramdaman ko ang init ng galit, ang lamig ng takot, at ang hapdi ng panloloko, lahat ng sabay-sabay. Ang mga alaala, ang kasal, ang mga anak, ang mga pangakong ikaw lang, at habang buhay. Biglang, naging usok na lang na napapalitan, ng katotohanang masakit tanggapin. Hindi ko siya kinausap. Walang saysay ang mga salita sa oras na yon. Ang mga mata ko lang ang nagsalita. Mga mata na puno ng luha, pero puno rin ng katotohanang hindi na maibabalik ang dati. Lumabas ako ng bahay. Ang oras ay tumatak pa rin pero para sa akin, huminto na ang mundo ko noong 1952:13. Ngayon alam ko na, hindi ako nawala ng asawa. Ang nawala sa kanya ay ang babaeng minahal siya ng totoo, ang babaeng hindi siya iniwan kahit kailan, at ang babaeng handang ibigay ang lahat. Pero sapat na ang sakit. Sapat na ang bulag na pagtitiwala. Simula ngayon, hindi na ako ang babaeng magmamakaawa. Ako na si Diana ang babaeng nahulog, pero babangon at magpapatuloy kahit gaano pa kasakit ang umpisa, wakas.